Nang ang fitspi mo kakot-taon ay matupad, matapos ang mga bagay na ito, ang salita ng alay ay dumating kay Adan at sinabi sa kanya, "O Adan, tungkol sa bunga ng punong kahoy ng buhay nung hinihingi, hindi ko ito ibibigay sa iyo ngayon, kundi kapag ang fishpi makupot taon ay natupad, saka ko ibibigay sa iyo ang bunga ng punong kahoy ng buhay, at ikaw ay kakain at mabubuhay magpakailanman, ikaw at si Eva at ang iyong mga matuwid na binhi." Ngunit ang 43 araw na ito ay hindi makapagbabayad puri sa oras na iyong sinalangsang ang aking utos. "O Adan, ibinigay ko sa iyong kainin ng puno ng igos, ang iyong pinagtaguan. Humayo ka at kumain ka ito, ikaw at si Eva. Hindi ko ikakaila ang iyong kahilingan, ni hindi ko sisirain ang iyong pag-asa, kaya't magtiis ka hanggang sa katuparan ng tipang aking ginawa sa iyo." At binawi ng alay at ang kanyang salita, kaya dat bumaingat si Anan. Ngunit huli na, sapagkat bumalik si Adan kay Eva at sinabi sa kanya, "Tumindig ka at kumuha ka ng igos para sa iyong sarili, at kukuha ako ng isa pa, at tayo ay pumunta sa ating yungib." Nang magkagayoy kumuha sina Adan at Eva ng bawat isa ng isang igos at nagtungo patungo sa yunghib. Ang oras ay malapit na, ang paglubog ng araw at kanilang mga pag-iisip ang nagtulak sa kanila upang pangaraping kumain ng bunga. Ngunit sinabi ni Adan kay Eva, "Natatakot akong kumain ng igos na ito. Hindi ko alam kung ano ang maaring dumating sa akin dahil dito." Kaya't umiyak si Adan at nanalangin nakatayo sa harap ng alahaya na nagsasabi, "Bawiin mo ang aking gutom nang hindi ko kinakailangang kainin ang igos na ito, sapagkat pagkatapos kong kainin ito, ano ang mapapala ko at ano ang aking hilingin at hihingin sa iyo, o alahaya ang Eva, yahawaga bak ito ay naubos na." At muli niyang sinabi, "Natatakot akong kumain nito, sapagkat hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin dahil dito." Ang unang gutom ng tao sapagkat dumating ang salita ng alahaya kay Adan at sinabi sa kanya, "O Adan, bakit wala kang pangingilabot na ito, ni ang pag-ayunang ito, ni ang pag-alalang ito noon? At bakit wala kang takot na ito bago ka sumalangsang? Ngunit na ikaw ay manirahan sa di pamilyar na lupang ito, ang iyong katawang hayop ay hindi maaring mamalagi sa lupa nang walang makalupang pagkain upang palakasin ito at ibalik ang kanyang mga lakas."
At binawi ng alahaya ang kanyang salita. Kaya dan